11 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Isang magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programang Break Time. RH Break Time. Inyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan sa ngalan po ni na Lakay Mayor de Macalma at ni Mistea Pecho Corpus. Sa ating pong mga malalaking mga balita sa programang Break Time ngayon pong habong ito ng Huwebes, December 26, 2024. RH Break Time. Sa ating pong headlines, mga naputukan bago ang pagsalubong sa bagong taon. Ilang araw ho ang nalalabi bago salubungin ng bagong taon. Abay pumalo na raw po sa 69 ayon sa DOH. RH Break Time. 32 sunog, sanhi ng paputok. 5 daw po ang naitalang namatay. At 24 ang sugatan ayon sa Bureau of Fire Protection. RH Break Time. Mga bilihan ng paputok sa Bulacan at bilihan po ng mga turotot sa Divisoria abay dinadagsa na ho ngayon. RH Break Time. Higit 4 na pong aksidente sa kalsada na itala ng MMDA sa bisperas at araw mismo ng Pasko. RH Break Time. Bulkang Kanlaon, sinabayan ng Pasko ng pagbuga ng asupret abo ayon sa FIVOX. RH Break Time. Malaking bahagi ng Pilipinas, uulanin pa rin sanhi naman ang amihan at Intertropical Convergence Zone ngayong holiday season ayon sa Pag-asa. RH Break Time. Aba, good news po sa mga kasambahay. Mga kasambahay daw ho sa Metro Manila at Northern Mindanao, aba, tiyak na. Tiyak na raw ho kayong magkakaroon ng dagdag sweldo sa buwan ng Enero. RH Break Time. Higit 100 online platforms na nagbebenta ng bawal na paputok ipinasara ng PNP Anti-Cybercrime Group. RH Break Time. Website ng Japan Airlines nahack. Ilang international at domestic flights sa Japan na balam. RH Break Time. Mga pelikulang Pinoy, aba, na ipinapalabas po sa Metro Manila Film Festival, aba, inendorso mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. RH Break Time. Ito na po tayo sa detalye ng ating mga balita. Umakyat po sa 69 bilang ng mga nabiktima ng paputok. 6 na araw bago ang pagsalubong sa bagong taong 2025. Ayon po sa Department of Health, ang naturang bilang ay nitala mula December 22 hanggang December 26. Mula sa nabanggit na bilang, 26 sa mga biktima ng paputok ay naitala lang kahapon. Ito naman po mas mababa kumpara sa 52 kaso na naitala noong December 26, 2023. Samantala, sinabi naman ng DOH na 65 sa mga biktima ay lalaki habang 4 naman ang babae. 86% ay nabiktima ng illegal na paputok, kabilang po ang Boga, 5-star at Piccolo. Karamihan naman sa mga biktima ng paputok ay ang bata, 19 na taong gulang pababa na nasa 58, habang 11 naman o 11 ang edad na 20 pataas ng mga naputukan. RH Break Time.
Ilang araw bago matapos ang 2024, dalawang insidente naman ng stray bullet ang naitala ng NCRPO. Isa po rito yung nangyari sa may Santo Niño, Parañaque City noong December 23 alas 2:35 na madaling araw. Mahimbing daw po natutulog ang pamilya ni Engineer Ace Gutierrez kasama ang kanilang kasamahay nang bigla may bumagsak na bala sa kanilang bubungan. Ayon po kay Gutierrez na sa 1.5 dangkal lamang ang layo ng stray bullet mula sa hinihigaan ng kanilang kapitbahay. Wow. Buti ni tumama, ano ha? Samantala, ayon naman kay NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Abrin, magipag-ugnayan na sila sa Parañaque City Police kaugnay po na naturang insidente. Parehas po na proseso ang gagawin natin para i-check po yung islag na na-recover para baka posible pong may match na record po sa atin kung ito po ay galing sa baril ng isang legitimate gun holder or any law enforcement officer or any po na kawani po ng law enforcement agency po na legal po na nakahawak ng baril kasi yun po ang may mga record tayo. Oras namang mapatunayan may law enforcer na sanggol sa indiscriminate firing. Ito daw po'y maharap sa kasong administratibo at kasong kriminal. RH Break Time! Samantala naman, mapunta raw po sa may 32 insidente naman ng sunog. Ito raw po isanhi naman ng mga paputok ngayon pong taon. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, 15 sa mga ito ay dulot po ng pyrotechnics habang 15 naman ang dahil sa tipikal na paputok. 5 ang naitalang namatay habang 24 naman ang napaulat na nasugatan. Samantala, umapunta po sa higit sa 210 milyong pisong halaga ng pinsala ng sunog sanhi po ng mga paputok. RH Break Time! Kaugnay nga po ng balitang yan mga kaibigan, meron po tayong panayam kay Fire Officer 3 Christopher Girao ng Pasig Bureau of Fire Protection. Ating alamin ang kanilang paganda kaugnay po nitong inaasa na namang kaliwat ka ng paputok, ano ha? Na maaari maging sanhi po ng sunog. Magandang hapon po sa inyo, sir. FO3 Christopher Girao, and Merry Christmas, Happy New Year. Yes po, Merry Christmas po at isang ligtas na hapon po sa ating lahat. Ma'am, sir. Yes, sir. Oho. Dyan po ba sa inyong area of responsibility sa Pasig, kumusta naman po dyan sa inyong kampanya laban po sa paggamit ng paputok para maiwasan po ang sunog? Well, start po sir nung pumalo po ang buwan ng Desyembre ay continuous po yung ating tinatawag na Oplan Iwas Paputok. So hindi lang po sa personal o sa actual po kami nagpapaalala sa ating mga residente, especially po dito sa Pasig, ay sa amin din pong social media nakapost po yung dapat po natin gawin kapag yung pag-iwas po natin sa sakuna po. No? Especially po ngayong Disyembre. Mga ilan na ho bang insidente ng sunog po dyan na maaring sanhi po ng paputok, Sir Christopher? Yes po sir, ayun po ang kagandahan po dito po sa amin sa lungsod po ng Pasig. As of now po, wala pa po tayong reported or recorded po na pinagmulan po ay dahil po sa paputok, sir. So ibig po sabihin niyan, epektibo po ating kampanya, no ho? Well po, ayun ang nakakatuwa sir dahil sa amin po, hindi lang naman po dito sa Pasig, no, sa buong Bureau of Fire Protection po. Correct. Talaga pong ang aming unang responsibilidad po kasi ay prevention. Especially po ngayong buwan ng Kapaskuhan sir. No? Lagi naming pinapaalala po na ang pag-iwas sa paputok ay dapat i-priority po ng ating sambayanan para makaiwas po sa kahit anong disgrasya. Pero may mga lugar naman pong Sir Christopher Girao, na mga kung saan pwede magpaputok yung ating mga kababayan. At the same time, yung pong panunod na lamang ng mga fireworks display, yun na ikinakampanya ngayon ng gobyerno. Ha?
Yes po sir, actually po ongoing po yung pag-inspection po ni BFP Pasig dun po sa mga designated firecrackers area po yung tawag namin dito sa Pasig, no. Opo. At para din po mas magkaroon po ng limitasyon yung amin pong area of responsibility. Alam naman po natin na malaki po ang Pasig. Correct. At yung bilang po ng ating mga fire trucks po is strategically located lang. Ibig sabihin, dahil po sa firecrackers area, makakasigurado po tayo na meron po tayong mga kabomborahan doon, BMP Pasig personnel, at meron po tayong mga naka-standby po na fire truck. At mas safe po, wala pong pwedeng madamay na residential o kahit anong gusali na dahil po sa paputok. Based po sa inyong assessment, sir, ngayong taon magiging mas kokonti, marahil, ang magiging sanhi ng sunog, sanhi nga itong paputok na ito, Sir Girao. Well, sana po sir, ayun po yung dalangin po natin lagi. No? Sabi nga po nila, much better na lagi na lang po tayong prevention. No? Lagi na lang pong paalala kaysa actual po nating maranasan yung mga ganyang klaseng sakuna po, no, especially dahil po sa paputok, sir. Paano ho kung mayroon pong makalusot ho dyan na nagbebenta ho ng mga paputok? Ano hong gagawin po natin? Well, kaya nga po, sir, yung tropa po natin o yung mga kasamaan po natin sa PNP, I know po na ngayon po, nag-roving din po sila at naghahanap po sila ng tinatawag natin ng mga illegal na nagbebenta po ng mga paputok, sir. Actually po, talagang dito sa Pasig, meron mangilan-ngilan po na mga nakikita kami nagpapaputok at ako po personally, kapag nadaanan, talagang sinasaway ko po talaga. Alam naman po natin, no, talagang meron po talaga tayong mga kababayan, no, sambayan na medyo makukulit. So sa atin naman po, bilang tayo po ay part po ng government at para po sa kaligtasan po ng lahat, lagi po nating pinapaalalahanan na iwasan nila yung pagpapaputok, sir. Base po sa datos ng BFA FO3 Girao, anong mga klaseng paputok po yung nagiging sanhi po ng sunog? Sa ngayon po, sir, dahil po sa amin, wala pa po talagang aming record na dahil po sa paputok, no? Pero usually po yung mga ipinagbabawal po talaga ng ating government, ano ba yung uso ngayong mga paputok, di ba? Yung mga malalakas, yung mga Goodbye Philippines, yung mga ganyan po. Pero dito po sa Pasig, hindi pa naman po kami nakakaranas ng mga ganyang kalalakas na paputok, sir. I think na maganda yung pagpapaigting po pagdating po sa pagbabantay po ng mga ganyang klase ng paputok po, especially nung atin pong hanay sa BFP at yung mga kasamaan din po natin sa kapulisan. Meron ho ba kayo na monitor ho FO3 Girao na nagbebenta po ng bawal na paputok online diyan sa inyong area sa Pasig? Well, ngayon po, sir, luckily wala pa po tayong na-monitor, sir. No, pero active po yung ating pong tropa, no, hindi lang po sa social media, pati po sa pag-grouping, no, sa iba't ibang streets po, sa iba't ibang barangay po dito po sa Pasig. Kasi meron po tayong fire truck visibility, sir. So sa araw-araw po yon, ibig sabihin lagi po nadadaanan yung iba't ibang barangay po, especially mga streets po. Bukod ho sa paputok, FO3 Girao, isa pang sanhi ng sunog, Christmas lights. Ayan, diba? Yes po, totoo po yan, sir, no? Pero dito sa Pasig, as of now, wala pa. Pero paalala na lang po din siguro sa sambayan ng Pilipino po, no? Kapag tayo po ay bibili ng mga Christmas lights o kahit ng anong mga electrical na bagay, make sure po na merong import commodity clearance o yung tinatawag nating ICC seal and also yung PS mark, no? Yung ating Philippine standard para po sigurado na at garantisado po na nasa standard po yung ating gagamitin, especially Christmas lights po, sir. Alam naman po natin, ngayong Desyembre, sir, di ba? Malaki po ang possibility na pwede talagang maging cost yan kasi halos lahat is nagde-decorate po ng Christmas lights po sa ating kanya-kanyang tahanan. At saka isa pa dyan, di pa rin nawawala yung katigasan din ng ulo natin mga kababayan. Yung iniiwang nakacharge sa kanilang mga cellphone ng buong magdamag habang sila natutulog. Di ba dapat hindi ganun? Delikado ha? Opo.
Yes po sir, tama po yun, no? Kaya lagi nating pinaalalahanan kapag dating po sa electric. Actually sir top 1 po, no? Hindi lang naman po dito sa Pasig at sa buong Pilipinas po is because po of electrical. No? Yung tinatawag nating mga loose connections. No? Kaya po sabi nila kapag tayo ay aalis ng bahay, no? O kaya naman ang mga bagay na electrical kapag hindi po natin ginagamit, sir, ay make sure po na naka-unplug. Para maiwasan po ang sunog. Tama. Diba? O sige po, FO3 Giraw, ipanawagan na po natin sa ating mga kababayan po sa buong Pilipinas, hindi lang dyan sa Pasig, na dapat mag-ingat ngayong pagsalubong sa bagong taon para hindi tayo mawala ng tirahan, mawalan tayo ng mga ari-arian ngayong pagpasok ng taong 2025. Go ahead po, FO3 Giraw, sir. Yes po, tama po. Sa atin pong buong sambayan ng Pilipino po, imbiya po ng Bureau of Fire Protection Philippines po, ma'am and sir. No, sabi po namin, mas mabuti na po na tayo po ay mag-iingat, no? Mas iwasan po ang paputok. Ayun po yung lagi naming sinasabi. Gumamit tayo ng ibang bagay na pwede pong lumikha ng ingay upang mag-celebrate po ng New Year, mga ma'am and sir. At syempre, yan din po ay may limitasyon. Make sure lamang po na maging masaya, pero tayo ay magiging masaya po ngayong New Year nang hindi rin po tayo nakakapinsala sa ating mga kasama, especially po sa ating mga kapitbahay. No, isang ligtas na araw po sa ating lahat, ma'am, sir. Thank you so much, FO3 Christopher Giraw. Mabuhay po kayo dyan sa Bureau of Fire Protection Pasig. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. Thank you so much. Salamat. Tama yung ganung panawagan para naman maging maganda ang pagpasok ng bagong taon. Abay, iwasan na nating gumamit ng malalakas na paputok. Ha? Ika nga, dapat daw gumamit na lang ng torotot. Yan. Torotot ha? Wag yung isa. Ano yung isa? No, wag na. Ayan. Salamat to sa mga nakatutok pa rin po sa ating programang Break Time. Minus pa rin po sina Lakay Mayor De Macalma at Miss Teya Pecho Corpus. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita sa Break Time. Abay, kahit na may mga panawagan na iwasan ng ang pagbili ng paputok, abay dumadagsa na raw po sa Bukawi, Bulacan ang mga bumibili ng paputok para sa pagsalubong sa bagong taon. Sabi naman dyan kung hindi naman talaga maiwasan talaga nangangatiin yung mga palad na magpaputok, abay dapat yung mga yung mga pinapayagan lang ng batas, hindi yung sobrang lakas. Saka dapat sumunod po tayo sa mga designated area kung saan pwedeng magpaputok sa inyong mga lugar. O kaya manood na lang po tayo ng mga fireworks display, mas safe pa, mas mai-enjoy pa, ha? RH Break Time. Diyan po sa Divisoria ay dumagsa na rin po ang ating mga kababayan para bumili ng mas safe, ha? Na pag-iingay sa pagsalubong sa bagong taon. Bumibili sila ng torotot, ha? Abay, mantakin nun ninyo ang bawat piraso daw po ng torotot ngayon ay maaring mabili ng 20 pesos hanggang 25 pesos lamang, ba? O, di ba? Yung iba naman 10 piso lang. Mas mura na, mas ligtas pa. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga balita, mga kaibigan, sa ating programang Break Time sa DZRH. Good news sa mga kasambahay sa Metro Manila at Northern Mindanao. Aba, meron po kayong tiyak na kayo'y madadagdagan ng sweldo sa Enero. Samantala naman, mga pelikulang Pinoy sa Metro Manila Film Festival, aba, inendorso mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. RH Break Time. Pilipinas ang oras sa 4:30. Ang balitang ito ay mas matinding problema ho yan.
Magandang Huwebes ng hapon, Emma Redaha. Uy, may sinala kay Mayor Deo, ano? At saka si Ma'am si Miss Thea Pecho Corpus ngayong araw na ito. Sabi niya, Happy New Year. Ba, 5 araw na lang, ha? Taga-ano para sila, Malolos, Bulacan. Ayan. Kumusta na po kayo dyan sa Malolos, Bulacan? Miss Ria Soto, magandang hapon po sa inyo. May dagdag pang binabanggit si Bro Solia, dapat ipagbawal ng mga paputok na yan, mga tindahan din kasi para lang kumita. Kahit alam nilang delikado, paputok, magbenta pa rin. Nako, talaga naman, oo yan. Hindi na iniisip yung kaligtasan ng kapwa, no ha? Si John Antonia, happy birthday daw kay... birthday pala ni Miss Evelyn Brahas. Miss Evelyn, magandang hapon and happy birthday sa'yo. Sabi ni Antonia si John, binabati rin siya ng buong persa ng DCRH, ng MBC Media Group. Ano ha? Romel Valenzuela, magandang hapon. Nol Rodriguez, maging si... si Beto Santos, Lilian Guerrero. Yan. Kumusta na ho ba ang inyong holidays ngayon? Ano, ha? Leonardo Blue from Taguig, Melvin Cabato from Pasig City. RH Break Time. Balik po tayo mga kaibigan sa ating mga balita sa programang Break Time. Ating munang alamin ang update mula po sa labas mo nating impilan, mula po sa ating mga reporter. Mga biyahero, inaasahang muling dadagsa o bubuhos sa mga pantalan simula bukas, ayon po yan sa Philippine Coast Guard. Ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso. Miss Let. Ray, matumal pa ang mga pasahero sa mga pantalan kahapon at ngayong araw. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, bukas inaasahang muling bubuhos ang mga biyahero sa iba't ibang pantalan sa bansa. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Alger Ricafrente na gaya pagpasko, dumarami rin ang mga pasaherong pauwing probinsya para sa pagsalubong sa bagong taon. Binanggit nito na noong nakaraang taon, mula sa 132,000 na mga pasahero noong December 26 ay bigla itong lumobo sa 233,000 sa sumunod na araw. Kaugnay nito, nananatiling nakabantay ang ipinakalat na nasa 3,000 tauhan ng PCG sa mga pantalan at nasa higit 1,000 barko at iba pang sasakyang pandagat ang kanilang ini-inspeksyon. Ito ay para matiyak na hindi lalabis ang mga pasahero sa bawat barko o bangka para sa ligtas na biyahe. Dagdag ni Rica Frente, bagamat hanggang sa January 3 lamang sila naka-heightened alert, ipagpapatuloy pa rin nila ang maigting na pagtutok sa mga pantalan hanggang sa makabalik ang lahat ng magbabakasyon ngayong holiday season. Ito si Letner Miss Let, para sa DZ. Yes, Ray. Diyan ba sa Malacanang meron ding fireworks display sa pagsalubong sa bagong taon? Mayroon naman, pero parang hindi kasi kami nakaka-attend ng mga nakaraan. Pero may mga event dyan, no? Meron. So, nagpapalipad din sila ng mga fireworks? Mayroon din. Yun. Abay, ganun na lang. Manood na lang tayo ng mga ganyan, ano ha? Saka yung mga ibang mga plaza, di ba? Sa Mindoro, mga plaza-plaza nila dyan, di ba? May mga ganyan mga designated areas para ligtas sa anumang problema. Oo. Para papasyal na lang doon, para iwas disgrasya. Correct. Kasi kanya-kanya, lalo na yung mga bata. Ayan. Salamat, Miss Let, and Happy New Year sa'yo. Happy New Year. Balik sa'yo, Ray. Thank you so much, Let Narciso mula dyan sa Malacanang. RH Break Time. Ilang senador. Bakit? Ilang senador hindi raw po sisipot sa signing ng 2025 national budget. Bakit at sino-sino sila? Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Ray, nagpasabi na ang ilang senador na hindi sila makadadalo sa signing ng 2025 national budget na itinakda sa December 30. Karamihan sa kanila ay kung hindi na sa abroad sa araw na yan ay may mga nauna na silang mga commitment.
Kabilang dito sina Senador Juan Miguel Zubiri, Senate Pro Tempore Jingo Estrada, Senador Sherwin Gatchalian, Senador Joel Villanueva at Senador Nancy Binay. Hindi rin naman inaasahan na dadalo sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Christopher Bongo na hindi lumagda sa bicameral conference report. Nauna nang itinakda ang signing ng 6.352 trillion pesos na 2025 budget noong December 20, ngunit ito ay ipinagpaliban para repasuhin ng Malacanang. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time. Thank you. Salamat kay Raymond Advaz. Samantala naman, ang negosyanteng si Roslyn kasama daw po sa pinakakasuhan ng Quad Committee ng Kamara. Kasong kriminal laban sa operasyon ng Pogo. Detalye naman sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Ray, kasama ang negosyanteng si Roslyn sa mga personalidad na responsable sa iba't ibang criminal activities na gaya ng Pogo, human trafficking, internet scams at ang money laundering. Bahagi ito ng progress report na isinumite sa plenaryo ng Quad Committee at binasa ni Santa Rosa Representative Dan Fernandez, isa sa 4 na co-chair ng komite. Ayon kay Fernandez, una nang lumabas sa mga investigasyon ng Senado, DOJ-NBI, Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng Kamara ang Pogo Nation Way Technology na pagmamayari ni Roslyn at nag-ooperate sa mga illegal na Pogo. Kasama na rito ang Pogo sa Porac, Pampanga at ang Bamban Pogo ni Alice Guo. Sabi ni Fernandez, sa mga ebidensya at dokumentong nakalap ng komite, laging present ang pangalan ni Roslyn sa mga korporasyon na nagpapaanda ng mga Pogo, kasama na ang magkaparehong personalidad na dawit din sa multibilyong pisong pharmacy scandal at sa malawakang illegal na drug trade sa bansa. Dawit din si Roslyn sa mga magkahiwalay na Pogo at illegal drug matrix na inilabas ng Senado at Kamara, kung saan may kita na siya lamang ang tanging Pilipinong nakasentro sa operasyon ng Chinese syndicates. Paliwanag ni Fernandez, inatasan na ng Quadcom ang Anti-Money Laundering Council na maglabas na ng freeze order sa mga asset laban sa mga sangkot sa Pogo. Maliban sa mag-asawang Allen Lim at Roslyn, kasama rin sina Alice Guo, Cassandra Ong at Atty. Harry Roque sa rekomendasyong papatawan na mga patong-patong na mga kaso. Ako si Milky Rigunan, gulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky Rigunan. RH Break Time. Sadi pa rin po mga balita. Nagsimula na nga pong dumagsa sa Bukawi, Bulacan ang mga bumibili ng paputok para sa pagsalubong sa bagong taon. Pinasaan po ng mga vendor sa lugar ng pagdagsa ng mga tao. Mga mamimili ngayong araw pa lamang ng Huwebes. Wala namang naging pagtaas o pagbaba sa presyo ng mga paputok. Mahal kumpara sa Turotot. Sa Turotot na lang tayo. Ang lucis daw ho, lucis per 3 pieces, 200 pesos. Ang fountain, naglalaro daw po sa presyong 150, 150 pesos hanggang 250, 250 pesos, mahal. At ang kada 100 piraso daw po ng mapaminsalang kwitis. Alam niyo bakit sinabi ko mapaminsalang kwitis? Abay, yan yung dating sanhi ng yan ang palaging sanhi ng sunog Pinalilipad kasi yan Siya pumapasok na sa bintana na may bintana Ayun, nagkakaroon tuloy ng sunog Pero ang mahal Pero 100 pieces, 100 piraso daw po ng kwitis na sa halagang 850 pesos. Wow! Bumili ka ng ganong kamahal, masusunugan ka pa. RH Break Time. Pero ito, mas mahal din pala yung yung mga tinitingala natin sa mga fireworks display. Wow! Nasa 1,000 pesos daw, yung presyo ng strong at aerial firecrackers at fireworks. Wow. Pambili na lang natin ng pang medianoche kaysa naman magsusunog ka lang ng paputok,
Susunugin mo lang yung pera mo. RH Break Time. Samantala naman, nagsimula ng dagsay naman ng mga mamimili ang tindahan ng mga tindahan ng mga turotot sa Divisoria, Maynila ilang araw bago po ang pagsalubong sa bagong taon. Diyan po sa may kahabaan ng Tabora Street sa may Divisoria, nakahilera na ang sangkatutak ng mga tindahan ng turotot na made in China. Kung saan, meron bang made in the Philippines na lang, ha? At puro made in China. Kung saan pwedeng bumili ng retail at wholesale. Nasa 10 piso lang daw po bawat isang benta ng maliliit na turotot kung bibili ka na isang dosena. Nasa 20 hanggang 25 pesos naman ang bawat piraso depende sa laki ng turotot. May binebenta rin na gawang lokal. Yun, na turotot sa mas murang halaga. Ayan. Samantala, muli nanawagan po ang DOH sa publiko na mas mainam nang gumamit lang ng turotot sa halip na magpaputok sa pagsalubong sa bagong taon. RH Break Time. Standby pa rin po si papang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Pilipinas ang oras, 13 minutos bago sumapit ng alas 5. Balik po tayo mga kaibigan sa programang Break Time. Ikakasa na raw po ang dagdag sweldo para sa mga kasambahay sa Metro Manila at Northern Mindanao sa buwan ng Enero taong 2025. Inaprobahan po ng Regional Wage Board ang Wage Order Number NCR DW05 na inilabas nga po ng NCR Wage Board. Nakasaad po sa Wage Order Number NCR DW05 na madadagdagan daw po ng 500 pesos bawat buwan ng sweldo ng mga kasambahay sa National Capital Region para umabot na po sa sumatotal na 7,000 pesos ang minimum wage. Sa Region 10, Northern Mindanao naman, madadagdagan daw po ng 1,000 piso ang sweldo para po maging 6,000 pesos kada buwan ang sweldo minimum wage ng mga kasambahay sa naturang lugar. May good news po yan sa mga kababayan natin mga kasambahay, ano ha? Kahit paano may dagdag ha, na sweldo. Sabi naman ng ibang sektor, sana all. Samantala, pinasara naman ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 115 online platforms na nagbebenta ng iligal na paputok. Kabilang po dito ang 59 na Facebook page, 54 na X accounts o dating Twitter, isang website at isang Spotify account. Nasa 208 na online platforms at accounts pa ang kasalukuyan pong binabantayan at sinusuring mabuti ng mga otoridad. Ayon po kay ACG Chief Brigadier General Bernard Yang, pinaigting nila ang Cyber Patrol sa pagtugay sa mga sangkot sa iligal na aktibidad. Ang mga lalabag pala sa pagbebenta ng paputok, yung mga illegal na paputok, may multa ng 20,000 pesos hanggang 30,000 pesos. At maaari daw po kayong makulong ng hanggang 1 taon. At yun, hindi ibig sabihin may multa na, may kulong ka pa. RH Break Time. Umabot naman po sa 10 ang naresto na naman sa pagbibenta online ng illegal na paputok. Ayon po yan sa PNP Anti-Cybercrime Group. Mula December 6 hanggang December 26, nakagawa ng 8 operasyon ng ACG kung saan nakumpiska ang mga illegal na paputok na mahalagang 76,000 pesos. May butal pa, 400. So 76,000 pesos and 400. Sa pinakahuling entrapment operation ng ACG noong December 23, 2 suspect ang arestado sa may San Fernando, Pampanga. Kinilala bilang sina Rico at Chris ang 2 suspect
na nahuli daw po ng Cyber Patrol ng pulisya sa online paputok and pailaw na Facebook page. Habang sila'y aktual na nagbebenta ng paputok. Ang kanilang mga ibinebentang mga bawal na paputok, ito 15 piraso yung nakumpiska 15 piraso ng plapla. Abay, lakas niyan 10 bandel. 10 tali ng kabase. Ano ba itsura ng kabase? 27 piraso ng giant atomic bomb. Ano ba naman yan? Ito yung mga paputok para mga dinamita na itsura. Nakakatakot. 174 na piraso ng small atomic bomb. Ano ba naman yan? Ang mga nasamsam na iligal na mga paputok ay nagkakalaga ng 60,000 pesos. Una pong sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na ang sinumang magbebenta ng iligal na paputok ay mawalan ng permit at makukumpiska ang kanilang mga ibinebentang mga iligal na paputok. RH Break Time! Kaya nga tama yung panawagan ng mga ahensya ng gobyerno, Bureau of Fire Protection, PNP, DOH. Abay, wag nang magpaputok. Gumamit na lamang ng turotot, Pero dati may ginagamit pagsasalubungin ng bagong taon, Alam po ninyo yung improvised na pag-iingay? Paluin mo lang yung lata ng biskwito kaya mga sirang mga mga kawali. Kasi ang purpose naman ng pag-iingay para mapalaya sa mga masamang espiritu sa mga bahay. Di ba? Yung naman kailangan magpaputok iba nga dati, ewan ko lang, ginagawa pa rin naman yan sa probinsya, Abay, itinatali sa kanilang mga sakyan yung mga lata. Sari-sari mga lata ho yan. Hindi nagkikreate ka na ng ingay sa labas habang tumatakbo ka, abay, maingay na yun. Kaysa naman yung napakadelikadong paputok saka yung magpaputok ng baril. Ano ba naman yan, Wala naman kayong konsensya sa mga madadamay sa gagawin ninyong pinsala. RH Break Time! Samantala naman, nahakang Japan Airlines ngayon pong araw na ito. Nako! Sa X or dating Twitter post ng airline, nagsimula daw po ang cyber attack kanina alas 9:15 ng umaga na nakaapekto daw po sa kanilang internal at external systems. Kaya naman maging ilang domestic at international flights sa Japan ay naapektuhan at posibleng madelay at makansila. Agad naman pong natukoy, ang bilis at kasalukuyang sinasaayos daw ho ng Japan Airlines sa naturang problema nang sila po ay ma-cyber attack yung kanilang network system. RH Break Time! Abay, nagdiwang po ng Pasko ang Bulkang Kanlaon. Ito talaga Kanlaon, Abay, sinabayan po niya ang araw ho ng Pasko ng pagbuga po. 2 beses po siya nagbuga ng abo at sulfur dioxide, asopre. Nito hong December 25. Pero ayon po sa PHIVOLCS, patuloy pa rin ang degassing activity ng Bulkang Kanlaon hanggang sa ngayon. Naitala rin po ang 20 volcanic earthquakes, kabilang po ang 7 volcanic tremors. Natili pa rin po sa alert level 3 ang Kanlaon Volcano kung saan ipinagbabawal ang sinuman na pumasok sa 6-kilometer danger zone. RH Break Time! Magpapaulan naman ng Northeast Monsoon o Amihan at Intertropical Convergence Zone sa malaking bahagi ng Pilipinas. Ngayon pong Huwebes, ayon po yan sa Pag-asa. Bagamat hindi na naramdaman ang epekto ng shear line, magkakaroon pa rin ng light to moderate rain sa ilagang bahagi ng Luzon, particular po sa Cagayan at Cordillera region.
dahil po sa amihan ayon po yan sa Pag-asa. Iniyag mismo ni weather specialist Rhea Torres, sa Ilocos Region naman magiging maaliwalas ang panahon maliban na lamang sa panandaliang may hinang pagulan o pagambon. Gayon din ang kalagayan po ng panahon sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region na may panandali ang busang ulan dahil po sa localized thunderstorms. Kanina sa ating panayam kay Ma'am Veronica Torres ng Pag-asa, no ha? Tinanungan natin kung meron pang inasahang papasok na bagyo, pero so far, based sa kanilang monitoring ngayon at sa susunod pang mga araw, harinawa, no ha? Abay, wala na hong silang nakikitang bagyo. Although hindi pa rin inaalis ang posibilidad na magkaroon ng low pressure area. Yun. Abay, maganda yan para kahit paano tayo ay makapagpahinga naman, makahinga naman tayo ng maluwag-luwag. Abay, mandakin po ninyo for the whole year 2024, abay tayo raw po ay dinaanan ng 18 mga bagyo. Wow! Ang dami naman pala, Kaya sana naman, Lord, tama na ho yan. Sana naman ho'y wala na hong papasok na bagyo bago matapos ang taong 2024. RH Break Time! Naitala naman ang 45 aksidente sa lansangan mula noong bisperas ng Pasko, December 24, hanggang sa araw mismo ng Kapaskuhan na December 25. Ayon po sa MMDA, 31 road crashes noong bisperas ng Paskong naitala at 14 naman sa araw ng Pasko. Ayon po sa MMDA, 18 driver at pasahero ang nasugatan sa naturang mga aksidente. Naitala rin ng side swiping. Yung bigla ka nalang pinapahagingan sa gilid. Meron pang karambola. At self-accidents habang 3 motorsiklo ang sangkot sa hit and run dyan po sa Quezon City. RH Break Time! Hinikay naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na panoorin ang ating mga sariling pelikula tampok sa Metro Manila Film Festival ngayong 2024. Binigyan din po ni Pangulong BBM na ang MMFF ay bahagi na ng buhay at kultura bilang Pilipino dahil ang mga pelikulang buwibida ay kwento ng mga Pinoy. Nainiwala po si Pangulong Marcos na ang mga kalahok na pelikula ay siguradong magbibigay at mag-iiwan ng aral. Kaya naman, hinikayat po nito ang bawat pamilya at magbabarkada na suportahan ang 10 pelikula ng Metro Manila Film Festival. Ang kilikin po natin ang kwentong Pilipino. Suportahan po natin ang Metro Manila Film Festival 2024. Isama ang buong pamilya, buong barkada, at panoorin ang 10 pelikula na handog ng MMFF. Abay, sabi ng MMDA ho, ang may coding ngayon, no? May coding ngayon 27 hanggang 28. Yung 29 sa bagay linggo naman yun eh. Yung Lunes 30, 31 hanggang 1, wala. Ayan. Dahil holiday. Maraming salamat to sa matumutok po sa ating balitan mga kaibigan sa programang Break Time. RH Break Time! Umahabol, maraming salamat Ma'am Ivy Gutierrez, Maria Cilia Comora, maging si Jing Montero, Manipo dita Baguio City. Abay, kumusta na kayo dyan sa Baguio City, Sa ngalan po ng buong persa ng DCRH News Team, thank you sa ating mga nakagabay, si Jackie Recio, Josa, maging si Sofia, Miss Elaine, si Kyle. Sa buong persa po ng DCRH News Team, kanya pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan sa ngalan po ni Lakay Mayor Deo Macalma at Miss Thea Pecho Corbus. Sa ilang saglit ho ang programang Balansyado with Henry Uri at Miss Karen Oyong. Pilipinas ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.